Hello kabayan! Kumusta ka na? Kumusta ka na? Happy lang dapat, di ba? Hello! Si Jojit po ito ng V Jojit Daily Vibes. Ayan, na-curious lang po ako kasi gusto ko malaman kung saan ang terminal ng shuttle bus o modern jeepney na rutang punta Divisoria. Kasi ang punta Quiapo, pagdating ng R. Hidalgo Street sa Quiapo, doon yung pinakang terminal. Doon na bumababa yung pasahero. Kaya nag-jeep ako, nag-shuttle bus ako papuntang Divisoria galing ng Calentong para malaman ko part ng curiosity ko, saan nga ba bumababa sa Divisoria yung mga pasahero na papunta sa lugar na ito. Ayan. Ito na yung avenida, yung LRT na yan. At ito yung tinatawag na Avenida Recto. Meron din Divisoria Recto or vice versa. Recto Avenida or Recto Divisoria. Ayan. Nakakatuwa kasi nakita ko kung saan bumababa ang mga pasahero dito sa shuttle bus. Yan. At ito nga ay papunta na sa Divisoria kung saan madadaanan ang mga sikat na kalye katulad ng Abad Santos, ayan, Buenavides, Soler Street sa kabila ng Abad Santos. Kapag naman nasa Divisoria na ay madadaanan din ang Ilaya Street. Mauuna muna syempre ang Tutuban Mall. Tapos, sunod-sunod na yan. Ayan. At itong mga oras na ito ay alas 5. Yan. Kaya medyo maliwanag pa. Ito ay araw ng linggo kaya hindi traffic. Pero kung weekdays ay traffic talaga. Kumbaga yung usad na mga sasakyan ay medyo mabagal. Ewan ko lang, pagdating sa Divisoria tuwing weekdays, sa palagay ko, traffic din kasi lalo na kapag rush hour. Yan, malamang kagaya nga ng sabi sa akin ng mga pasahero na nakausap ko na traffic daw sa Divisoria kapag weekdays. Ayan, tapos nabanggit din sa akin ng isa sa pasahero ng shuttle bus na ito na pagdating ng alas 5, kung di ako nagkakamali, hanggang alas 5 yata ng umaga, ay pwede nang magtinda yung mga fruit at vegetable vendors. Ayan. Pero sa umaga, hindi sila allowed magtinda kasi nga traffic. Ito ay nagiging sanhi ng trapiko kapag magtitinda sila sa umaga. Ito na yung Abad Santos. Ito yung, yan. Sa kabilang side daw, sabi ng pasahero ay Soler Street. Dito pala ay pwede mo nang lakarin ang, yung tinatawag natin na, ano nga ba itong sikat na mall? Yung Chinatown. Lucky Chinatown Mall ba yon? Sorry po. Halatang hindi nag-research, no? Lucky Chinatown Mall.
And walking distance na dito sa Abad Santos. Bale, may dadaanan ka mga building, tapos may sinasabi pa silang isang condominium. Yan. At city, ano ba to? City Life pa. Kung natatandaan ko pa yung sinabi ng isa sa pasahero. Yun. Walking distance na lang. Kasi dati, nung bagong taon, ang ginawa ko ay from Binondo, nilakad ko papuntang doon sa Lucky Chinatown Mall. At ako'y namasyal doon sandali. Kaya lang hindi na rin ako nag-video. Yan, kasi umiikot lang ako doon sa may mga kiosk, baka may free na kakanin, kagaya ng tikoy, pero ano pa raw pipila pa. Sabi ko, hindi na lang ako pipila at ako'y babalik na rin sa Quiapo. Nilakad ko lang yun from Binondo. Kasi nga, maraming taong pumupunta sa Binondo kapag Chinese New Year. Yan. Ito na yung Divisoria. Dati dito, natatandaan ko kapag ganitong oras o hindi lang gantong oras ay marami nagtitinda rito, maraming street vendor. Kaya doon pa lang sa Abad Santos ay bumababa na ako o ng kaming na mga kasama ko kasi nga ang daming nagtitinda dito dati. Ayan. Kaya nung umupo ang ating butihing ama na si dating Mayor Isko Moreno ay nagawa ng paraan para mailipat ang mga street vendor mula dito sa kalye na ito. At ngayon ay maayos ng tingnan, hindi na traffic. Actually, araw ng linggo. Yan, hindi pa ako nakakapunta dito mula noon ng weekdays. Ayan. At weekend din. One time nakapunta ako dito ng weekend pero nakikisakay ako sa sasakyan ng aking kaibigan. Ayun, ito na yung Divisoria Recto. Pagdating pala sa Divisoria, ito ay recto pa rin. Hindi ito extension. Kumbaga ito ay tinatawag na ng Divisoria Recto. Kaya meron din doon sa dinaanan natin, Avenida Recto. Kumbaga sakop ng avenida pero nandun pa rin yung recto road. At pagdating nga dito sa Divisoria ay karugtong pa rin ng recto. Ang haba pala ng recto mula doon sa pagliko doon sa may Mendiola, kapag galing ikaw ng dito sa Ligarda, liliko ng kanan sa recto, doon na nag-uumpisa ang recto. Ayan. Ang dahilan bakit ako sumakay, dahil gusto ko nga makita saan pa dito yung terminal. Kaya pala, wala pa lang terminal dito sa Divisoria ang Divisoria Punta route, yung ruta ng shuttle bus. Umiikot lang sila doon sa dulo ng recto, kalye. Sa pagdidiretso ka, Delpan. So, ang nangyayari ay kumakaliwa na sila para bumalik na sa kabilang side, pabalik sa Kalentong, papunta ng Punta. Ganun lang pala yun. So, yung mga pasahero, doon pa lang sa may bago Tutuban Mall ay bumababa na sila kasi nga yung iba pupunta sa 999 at kung saan pa mga building. Yan. Doon na sila bumababa. At nagpipick up sila ng pasahero kung kapag merong sasakay pero doon sa tamang sakayan. Kasi sabi nung nakilala ko na pasahero, dito daw, hindi ka pwedeng maghintay ng matagal kasi baka masita ka ng traffic enforcer. Oo, kasi nga makaka-cause ng traffic. Ito Ilaya Street na ito. Ayan. So makikita nyo sa tabi merong mga nagtitinda, tapos may nagbababa ng mga gulay. Kung di ako nagkakamali, alas 5 ng hapon hanggang alas 5 ng umaga
sabi ng isa sa pasahero, ay pwede na magtinda dito. At mapapansin mo rin, binababa na ang mga gulay galing sa iba't ibang parte ng Maynila. Ayan. Ito ay mag-uumpisa yata ng alas 5 hanggang umaga na nga. So maganda kasi hindi yung buong araw may nagbababa ng gulay, tapos may mga nagtitinda ng prutas o gulay at kung ano-ano pa. Traffic yung ganong setup. Pero ngayon, okay, kasi nga may oras yung kanilang paglalatag ng kanilang mga paninda o pagbaba ng mga gulay galing sa truck. Ayan, ito'y pabalik na kami. Pabalik na nga ba kami nito? Teka muna. Hindi pa pala. Papunta pa lang doon sa may dulo ng recto. Tapos, pag diretso mo Delpan, pero hindi na ikakaliwa na. Ayan. Pinalitan na niya yung kanyang signboard. Pabalik na ng Kalentong at punta Santa Ana. Ayan. So ito yon, ito yung shuttle bus o yung modern jeepney. Natatandaan ko nung nagtrabaho ako sa Saudi Arabia, ay ganitong kalaki na sasakyan ay shuttle bus ang tawag namin. Pero may nagsasabi kasi modern jeepney. Oo, tapos may nagsasabi naman yung mga taga-abroad, shuttle bus yan. Tama nga naman kasi ganito rin kalaki yung shuttle bus sa Riyadh nung ako ay nagtrabaho doon. Ayan na, ito na, kakaliwa na kami dito sa kabilang kalye. Recto pa rin. Pabalik na rin doon sa Recto Avenida or Avenida Recto. Ayan, at enjoy mo lang itong video hanggang matapos. Actually, hindi ko naman tatapusin to hanggang ano lang yata ito bago mag-Abad Santos. Kasi nga, gusto ko lang makita kung nasaan yung terminal. Sabi nga ng aking nakausap, si gwapong driver, ay wala naman talagang terminal. Yan. Basta bababaan na lang sila doon sa bababaan nila. Hindi katulad nga sa Quiapo daw, sa may R. Hidalgo na nandoon mismo yung babaan ng mga pasahero na pupunta ng Quiapo. Yan. Doon din magsasakay o magpupuno ng pasahero yung shuttle bus sa R. Hidalgo Street. Ayan na. At ito babalik na ito dito sa iikot na sa kabila. Ayan. Ito na, umiikot na. Ayan, makikita mo may mga truck, nagbababa ng gulay, may mga naghahakot, may mga pahinante na may daladalang mga gulay sa likod kung saan ay kinukuha nila sa truck patungo doon sa mga may-ari nito at mga bumili ng gulay. Ayan. At habang nasa loob ako ng shuttle bus ay kausap ko itong si gwapong driver para magkwento tungkol sa biyahe niya. Kaya lang hindi ko na rin pinarinig sa inyo. Ako na lang ang voice over dito sa aking video na ito. Ayan. Sabi nga niya, hindi ka pwedeng magsakay sa gitna ng kalye. Kailangan tumabi ka kung may sasakay. At madali lang yung pag-pick up ng pasahero. Hindi yung talagang hihinto ka na parang terminal kasi masisita ka talaga ng traffic enforcer. Pero nasabi niya, kumpara doon sa mga nakaraang taon, at sabi ng isa sa pasahero na kausap ko sa shuttle bus na ito, mas maganda daw ngayon dahil hindi ganon ka-traffic. Hindi kumpara doon sa mga taon na lumipas na maraming mga street vendor dito sa dito sa Divisoria. Ayan, nakikita nyo, ayan, di ba, yung mga gulay, yan ay hinahakot na nila.
bilang paghahanda sa susunod na araw sa kanilang mga paninda. Ayan na. At maraming salamat sa iyong panonood, kabayan. Kung ikaw ay first time sa aking channel na V. Jojit Daily Vibes, ay pwede mo i-click yung subscribe button, tapos ilagay mo all para kapag nag-upload ako, makikita mo kaagad yung aking bagong upload dito sa aking channel. Muli po, nagpapaalam at nagsasabi na ang paggawa ng kabutihan ay magaan sa buhay po. Marami pong blessing na darating sa atin kapag tayo ay gumagawa at hindi masyadong nagsasalita ng negatibo laban sa ating kapwa. Ayan po. Maraming salamat po at ito po si Jojit ng V. Jojit Daily Vibes. Ingat tayo palagi. Stay happy and optimistic. At mahal tayo ng Diyos lahat. Bye!